for grade 7. Pwede po ba na yun lang ang item na yun ibibigay namin sa grade 7? Hello po, sir. Thank you very much for that very good question. Okay, I will answer it. No, sir. Once the tool was given to you, was given to the student, they must answer all of the items given on that tool. So it's not only for the grade 7, although you can see there are green ones intended for the grade 7, but at least you can see now. There, see, sir. As you can see the tool, ma'am, so the 21 items that is intended for grade 7. Yes. Then we have how many items? 30. 47. 31 items for 21 rather. For grade 8. Then we have 45 items. No, sir. No, nagkakamali po tayo. Sige po. I will be discussing it to you later. So that's 21 items are intended only for the grade 7 learners. And then, sabi nyo nga, kung lahat ba yan ay ibibigay sa mga bata? Yes, of course. 7, 8, 9, 10, kasi kinikater ng developed ARMA tool na yan. Now, paano nga naman masasagutan ng mga bata kung hindi pa nila natututunan? Yan. There are some, pero very few, na students tayo na advanced. Pwede nila. Kasi they develop this, I guess, medyo madali-dali lang naman pala yung test. Kaya nga, medyo mag-iisip, deeper analysis ang kailangan. So, doon matitest kung talagang may foundational skill na na-master si bata. But as you can see, ma'am, the series of the questions, it's by level po. Patas ng patas na yung level. So, that's the question number 1 that is... There is some, sir, kita mo ito, sir, yan Yun. Yun sa number expressions, meron tayong green up to reasoning. No? Yan, ilan yan? 11 items, where out of the 11 items, 1, 2, 3, 4, may 7 questions para sa grade 7. Advantage in grade 7, because there are some topics as well na items na naka-incorporate pa rin doon sa nalaman nila during their elementary days. Kasi, alam niyo po ba itong RMA? I forgot to mention about this. This is a 1 grade level below. 1 grade level below. Most of the items they develop, in consideration with the Matatag curriculum, they look at the elementary or grade 6 mathematics curriculum. Some of the items. Kaya nga po, ang sabi natin, 1 grade level below. Sabi naman dun, sir, whatever is the result, it will not be used as our as a basis that learners did not learn from the previous grades. Na ang nasagutan ng grade 7 ay 21, yung green ang color po. Then yung iba, parang nagiging prior knowledge nila, yung advanced na knowledge nila. Yung po ang pagkakaintindi ko. Salamat. Items. Yun po sa tanong ng sir, pwede ka pong i-identify namin sa grade 7 kung ano yung mga intended para sa kanila, para just in case na magsagot sila sa ibang number, na unahan na nilang sagutan yung intended para sa kanila. Nung items natin ay bibigay po natin sa ating mga learners, regardless po kung grade 7, 8, 9, or 10. And then, ang question ko po ay, ano ba yung basis ng ating, ng ating measurement, ng scoring? Doon po ba sa 47 items or doon sa specific number of expected items per grade level? Kasi po, di ba, ang result po ay ilalagay po natin siya sa, tama, saan ba? Yung apat, yung scoring guide po, yung levels. Score sheet. Yan po. Ano ba basis natin, ma'am? Yung sa 47 items po ba or yung sa 21 lang po na expect natin? Controlled by Sir J. D. Lampa. If we're going to only give items intended for a particular specific level. And as you can see, based on the TOS, there are only 2 items for grade 10. And as far as we know, when we are crafting test items, we do not say these items are for remembering, understanding, applying. And thus, we have to know first the purpose of the assessment. That is for the readiness. The UPNS Med called that as readiness mathematics assessment, also called as readiness mathematics assessment. Whereas
there are specific number of items per grade level because these competencies are part of the revised K-12 curriculum. So there are some students who can answer beyond the competencies set for their specific grade level. And thus, the scores are cumulative. And therefore, they will be scored as one, as to the whole competencies. Did I answer your question, sir? Thank you. But then anyway, it is one of the purposes why we are here. For you to be aware of this RMA tool. Okay? So, tayo ng problema. Tapos ano ba naman kung hindi masagot? Sabi ko pa ulit-ulit. So ano ba kung hindi masagutan yung intended for grades 8, 9, and 10 ng grade 7? There is no problem about it. Meaning, gawan mo ng paraan na maging prepared sila for grade 8. Yun. And kailan ulit-ulit? Okay. Kailan daw ulit-ulit? Anong sabi natin? It's a readiness test. Dapat nga talagang ibibigay lang ito at the start of the school year. But then, nagkaroon lang tayo ng nag-add lang ako na sabi ko, it is a versatile evaluation tool. It is very adaptable and flexible. It can cater students with different ages and different abilities. At yan ay nasa iyo na yon kung gusto mong gamitin siya at the end of the school year. But what is important, you have given these materials to your learners. So ano, kasi importante, baka bigla tayo ng mga, pwede kaming data about this. And so and so. Kasi it will take 90 minutes to answer all of the items. 90 minutes. So that is equivalent to 1.5 hours. Tayo may 1 hour lang naman sa isang araw, kaya ang remaining 30 minutes will be on the following session. And then, yung 30 minutes, spend naman natin sa checking. Medyo madugutin yung checking. Kasi, pakita niyo yung ano sabi doon sa ano kanina, teka. Yun. Ito pala percentage. May scoring guide. May scoring guide. Yung tumingin lang sa scoring guide. So, meron din naman ako nakasay go around last Monday. May nakita ko ang teacher na nakapag-strategize kung paano siya makapag-check na madali sa test question, sa test nila. So, kung teacher lang po ang mag-check, ang Ma'am Jam po, ginawa niya noong una, siya lang muna po ang nag-check. Nung nakita po namin siyang mahirap pala, pili po kayo ng section or mga bata na magagaling. Tapos yung ginawa ko po, pinlash ko lang siya sa TV para makita po doon ng bata na pag yung mismong answer na yun, katumbas po yung halimbawa 2 points, 1 point, edi nilalagay lang po sa gilid kung 0, kung NA, kung ilang points po. Tapos nung tapos na po kaming mag-check, para po mabilis siyang i-report, ang ginawa naman po namin, isa-isang pinalapit ang bata, i-dictate po nila ano yung scores nila sa bawat number. Mas mabilis po siya kaysa sa isa-isahin niyo po siya as a teacher sa pag-report. totoo yun. Kita mo, tigay si Amoroso. The field of mathematics, of course. Bago pa lang po yan, pero nakikita na namin na may tension din siya. Okay, I just want to clarify one of the issues raised yesterday. Tungkol ito po dun sa, pwede po bang kung grade 7 lang ang estudyante namin, yun lang po ang pasasagutan. Kung grade 8, yun lang pang grade 7 and 8 ang pasasagutan. And so with grades 9 and 10. So the answer po is no. This intended for the junior high school. Meaning to say, talagang kailangan sagutan ang lahat ng items, whether nasa grade 7 lang, nasa grade 8, nasa grade 9, nasa grade 10. Kasi po, ang pondo po ay itinownload na computed ang lahat ng estudyante. Magkakaroon po ito ng discrepancy sa ating reporting. We'll be using that material as a model
in our everyday interaction with our learners. Gagawa po tayo ng mga test items na nakaparallel doon sa exam o sa test items na ibinigay sa atin sa field. Yun po yung isang objective din yan. Naka-experience ng mga bagay na ganyan. At truly, nakakaawa ang mga bata kasi na parang bang na-caught unaware sila, parang bang biglang binigyan ka ng isang malaking, ng isang pagkanak, pilit mong pinapajoke sa mga vlog, pilit mong pinapalunok sa mga bata. Totoo naman na nag-joke na sila. Kasi hindi sila sanay sa ganong type of questions. So ngayon, i-expose natin ang mga bata. We will be conducting a planning, magkaroon ng action plan kung paano i-orient ang mga teachers for one day. At gagawa kayo talaga ng action plan daw po, sabi ni ma'am. Yan po ang kabilin. Sorry, I forgot to mention. Our Ma'am Joy will not be around today because she will be attending an equally important matter in the division, specifically in Naitan Elementary School. He is no other than Sir Sharif Daddy. Pakaito natin. Kinausap ko po kanina si ma'am, ay nadaanan niyo na ito po kahapon. Pero may isa rin po ako na interview, one of the participants na you haven't seen yet the submission link. Tama po ba? Yes. So yun na lang po ang gagawin natin. Okay po? And then, what else? Encoding pala. Okay, sige. Doon po tayo mag-start sa school summary. Sige. School sa high school. Okay. I believe po na ibigay na sa inyo yung link for the materials, toolkits, kung saan ina-download. Tignan ko lang po kung parehas tayo, ha? Materials. So kayo po ay nasa key stage 3. And if there are some gray areas po sa inyo, you can still watch the video, especially doon sa pagre-rate ng score ng bata kasi there are items na constructed response. Tama po? That is from the CPLM. Meron tayong dalawang response which is which are the selected response and constructed response. This selected response, madali lang kasi it's just A, B, C, D, di ba? Madaling identify. Pero dun sa constructed response, sometimes may hinihinging explanation. Yun din po kasi yung case namin sa 456. And I would just like to support po yung sinabi ni ma'am kanina na same kasi ng case sa secondary and stage 2, yung grades 4 to 6. Yun din yung clamor yesterday na pang grade 4 lang naman pala, bakit yung grade items 1 to 12 na lang? Mahirap po kasing identify yung time allotment. Ilan po ba dito sa secondary ang time? 90 minutes. So that's non-negotiable po. Whether finish or not, sa video, papel. Ngayon, kung ipipilin po natin na grade 7 lang ako, ito lang yung sasagot ako items. Hindi po natin ma-determine kung ilang minuto per item. No? Kasi po, isahan siyang binigay. Unlike sa Key Stage 1, grades 1 to 3 po, doon kasi, per item, may time. I suggested CRLA for Key Stage 1, grades 1 to 3. Then, you fill IRI sa 4 to 6. Ito po yung fill link ninyo. Dito magpapasa yung inyong reading coordinator. Then, dito, numeracy. This is the rapid math assessment po for Key Stage 1. And then, dito naman po ang Key Stage 2. Dito po tayo magsasubmit. Okay po? RMA for Key Stage 3. Tingnan po ang init ng project. Clicking score sheet. Walang lumabas. Hindi na ang net. Dito po tayo sa Key Stage 3. Okay? Pag binuksan niyo po yan,
Same naman po, andito rin yung score sheets ng Key Stage 3 and then yung school summary. Then, just download it po. And then, punta po tayo dun sa gumawa po ko ng mga sample sections, kunwari, para makapag-encode po tayo. Sa inyo po ba, sino ang nag-consolidate? In our case kasi sa elementary, we prefer yung aming math coordinators na. Ito po sa inyo sa secondary, alam paano bang ano yun? Per grade level ba o per grade level? Per learning area? Okay po. So, bahala na po kayo mag-identify. Pero dati kasi normally, pag ganitong encoding, ICT agad. Pero I do not encourage that. Marami rin po trabaho ang ICT. Former ICT kasi ng school. Akin lahat. So, ito po, madali lang naman siyang gawin, madali siyang gamitin. Mas mahirap pa po ang Facebook at TikTok. I'm telling you. Okay. Sige po. Buksan natin yung ginawa ko po sections. Pasensya na po kayo ha. Kahapon ako sinabi, wala akong ibang maisip na sections. Sasama ko po kayo sa Encantadia. Ayan. Ito po ang Encantadia High School. So, for the sake of presentation po, I created 5 sections. Pero sa totoong buhay, alam ko ay more than 2 or 3 ang sections po ng secondary. Ilan po sa inyo? Ilan po sections buong school? Opo. So, don't worry. Nireview ko na po yung ating school summary. Kaya mag-accommodate hanggang 223 sections. Okay po. Wala naman siguro ganun kalaki sa atin. Hayaan na natin ang problema ang mga taga Manila. Kung paano sila magdadagdag ng sections. Okay. Tama po ba? Ito yung school summary. Wala na po ba ang ililinaw ito? Hindi siya ba? Basa niyo ba? Ganun na siya. Okay na siya. Sir, kaya pa kayo palinawan to? Po? Yan na yan. Okay. May mga bagay talaga hindi natin kaya ipilit. Sige. Kaya na yan. So, welcome po to grade 7 section Perena. Ang totoo may ako ng brilyante ng apoy. Ayan. Nagagawa na lang ako ng school ID. Tapos, dito po, ito yung sinasabi ni Ma'am kanina na alam ko po na i-try na ito sa inyo kahapon na pansinin po natin. Encoded data scores. Gawa ko lang po yung score ha. Ayan po. Kapag po pinalitan natin yung section, automatic siya na nagko-compute. Okay po. So, ang kino-compute niya lang is yung intended para sa grade level niya. Tama po? Hindi ko lang po alam yung specific items sa inyo ha. Pero kapag grade 7, ang kino-compute niya is for grade 7 only. Pag grade 8, yung competencies for 7 and 8. Pag 9, 7, 8, 9. Pag 10, lahat. Tama po? Same case nga sa elementary. So, kapag grade 9, kita niyo po nagbabago yung scores. Pag grade 10, nagbabago. Bottom line, encoded lahat ng scores regardless of the grade level. Encoded po lahat ng scores hanggang dulo. Okay. So, siya po ay grade 7. Ito pong wala pong problema kahit magbali-balitong yan, babae, lalaki, LGBTQIA+, ABCD. Wala pong problema doon, regardless kung sino pong mauna. Okay po? Then, dito nyo po ilalagay yung date of assessment. Magtataka po tayo kung ang buong klase ay isang araw lang ang nakalagay. That's impossible. Tama po? Possible ba? Possible pala. Kung 10 lang naman yung estudyante mo, kaya naman. Pero kung maabot ka ng mga, let's say 30, I guess hindi siya kakayanin. Kaya, be honest na lang po kung anong date in-assess ng bata. Okay? Then, yung birthday nila, pati lang pwede din yung mga anak. Tapos, punta po tayo kay school summary. Close ko po muna to. Save.
Isa lang po ang school summary. Ibig sabihin, hindi ito kino-consolidate per grade level. Maliwanag po tayo dun ha, isa lang po ang magko-consolidate. Sa kanya lang po lahat ipapasa. Okay. Let's open the Encantadia National High School. Ang principal si Imaw. Okay. Pero for the sake of submission po dun sa link, pwede ba ako makahiram ng... Hindi ko ipapasa to. Pwede po ba makahiram ng school name and ID? Sino ba pwede? 301-600. Po? 301-600. 301-600. That's my alma mater. Central. Sir Shirley, Yes po. may tanong lang po ako nung kanina sa binabanggit niyo dun sa schedule of conducting test na yan. What if mag-schedule talaga kami na for that day, kakanta ko talaga siya sa grade level na yun? Pwede? Wala po problema. Nasa inyo pong diskarte yun. Ibig sabihin, same date po sila, halimbawa 200 students yun. Isa yung date nila. Pero hindi mo- Kung sabay-sabay naman pong in-administer, wala pong problema. Hanggang hapon namin po hindi sila nakaschedule na. Okay po. So parang postpone po lahat ng competencies for that day. Halimbawa lang, halimbawa. Opo. Pwede. Kung papayagan po kayo ng principal at ng inyong school head. Opo. Summarize ha, magko-consolidate. Halimbawa po, nauna ang grade 9 amihan. Sa kanila kasi ang proyente ng Han. Ito po, yan. Punta po kayo sa class summary. Then, ingat po dito, kita ba? Kaya naman po makita? Yes, sir. Okay. Ang kokopyahin nyo po is itong merong male-female. Hindi po itong total. Oh, alam ko this is new to you. Sa amin kasi nakapag RMA 1 to 3 na kami, kaya medyo alam na namin. So dito po ay bago. Ganito po magko-consolidate ha. You copy this hanggang total. Okay. Copy. Control C. Kung saan po kayo komportable. Punta po sa school summary. Click nyo na po dito. Kita nyo may drop down. Kung nyo napansinin niya, papatagalan po ng buhay yan. Right click. Paste values. Alam niyo na po ito? Kasi minsan, may mga kinokopya tayo na may formula. And kapag drop down mo si mail, encode ka. Pero bakit pa? Mag-copy-paste ka na lang kasi. Papatagal lang po eh. Pero, inano ko rin sa inyo yung options ha. Okay. Sir, may isang issue ba ako sa Control C, Control V, kasi pwede Control V kasi. Actually ma'am, Hindi mag-carry yung kanya formula. actually ma'am, nag-try din ako mag-control V. Okay din ang kinalabasan. Okay din. Pero doon po kasi sa school summary template ng elementary, may nakanote talaga dito. Ipakita ko na lang po para as pagsabihin nyo, bola ka. Dito. Saan na yan? Gulo-gulo na ng ano ko, for presentation. School summary. Ito. Wait lang pa. Ito po yung sa elementary. Meron siyang ganitong note. Ito po. Zoom in ko lang. Basa niyo po ba? When copy-paste from class score sheet, make sure to paste by value. Okay po? Pero nung tinry ko naman siya i-paste ng normal, okay naman. Pero why take the risk? Diba? Ano man na ba yung mag-right click? Natin si grade 7 Alena. Okay po? Na-pressure ang kabilang section. Nagpasa na rin si Perena. Wala pong problema. Punta sa class summary. Kopyahin po ito. Sumobra. Huwag po kukopya itong total ha. Kasi hindi natin ma-identify kung male-female yan. Dito po tayo.
kopyahin, punta sa summary, paste values. Okay, data validated, walang mali. Sino pang hindi napapasa? Grade 8 and grade 10. Nauna ang Hatoria. Nauna po ang grade 10. Kopyahin na ulit natin. Copy. I-paste sa school summary. And then last na nagpasa si sino na nga? Sino na nagpasa? Grade 8 ba ka? Grade 8, okay. So po natin yung grade 8. Same process. Okay. So nakita niyo po, pwedeng hindi sunod-sunod. Depende po kung sino muna magbasa. Oh, wala na po problema. Andito na po lahat. Oh, sa grade 7, siya na yung nag-consolidate. Di ba dalawa sections natin? Oh, yung 5 lalaki at 5 lalaki sa section A at 5 lalaki sa section B, ito na po sila, 10. Yung 4 sa A, 4 sa B, ito na po 8. Siya na po ang nag-consolidate. Ipi-paste nyo na lang po lahat doon. This is fully automated. Then, ito na po yung scores ng bata, kung ilan na nakatama sa content domains. Number algebra, measurement and geometry, tapos data and probability. Then dito po sa cognitive domain. Okay? Then, ito po yung total naman. Kung dito naka male-female, dito po, total na lang. Ito rin pala. Naka male-female pala. Isang line na lang siya. Ayan. Okay. Then, dito po sa baba, yung mga percent. Tapos, eto na. Pag ini-schoolhead, ilan ang batang bla bla bla. Nandiyan po lahat. So, sa Encantadia po ay walang emerging na proficient. Ito yung tawag natin non-numerate na we are removing already that tawag. No? Tapos, 23 ang low proficient, ang developing nearly proficient 13, transitioning I, siyang walang grade level ready. Okay. Ito po yung ito po yung graph. Okay? Then, natapos na. Close na natin yan. Tapos na po ba ang trabaho? Di pa. Ano pa pong wala? Yung uploading. Sige po, ipakita ko po yung uploading. I-open po ang link na binigay ko kanina. Saan niya po tayo? RFA Key Stage 3. Just open this. Then, fill this out. Okay? Drop down naman po itong region. Then, automatic pong lalabas ang, kapag naklik po ang 4B, lalabas po ang choices sa Limaropa. Then, Occidental Mindoro. Encode po ang district. So, halimbawa po, San Jose North ang Central National High. Then, ano nga po ulit ang school ID, ma'am? 301,600. Be careful po dito. Why? May experiences po kami sa RMA Key Stage 1 na todong laban niya ng school head, CIDGC namin sa buong Oxy, that may screenshot pa siya ng submitted. Tinanggap naman yung submission niya. Ang problem, mali pala ang school ID. Kaya una, and then later on, napansin mo may mali sa data. Pag nag-re-upload ka, i-override niya yung nauna. Pero hindi ako pwedeng mag-conclude ng gano'n kasi mathematics to, RMA. Pero yung, alam yung thought na iisang link naman sila, so baka safe din. Pero this time around, unang pasa pa lang, siguraduhin na natin. Tama. Ano po? Hindi ko po ma-assure. I-confirm ko po kung pwede yung gano'n, then I'll inform you po. No?
Paano? Paano? High school. Doon po sa may mga extensions, kasi ano po sa high school madami, oo nga. Tanong ko din siya. Sa amin kasi, meron din pala sa amin. Hindi naman siya tinanong kahapon. Pero since iisa ang school ID, isa lang ang mag-consolidate. Isang school summary. Ano po yung ginawa na? Ginawa niya kanina. So saan na yun? Eto, RMA score sheet secondary, Encantadia. Yan, open. Tatanggapin pa siya kahit anong file name, wala namang problema. Tinanggap niya naman eh. Then, review. School ID, 301600. School name, Central National High School. File name. Then, next. Pero hindi ko ito pwede isubmit ha, papagalitan ako ni Sir Jerwin. Sabi niya, bakit puro mabababa ang score ito? Yan, next. Pag na-next nyo po, yan na. Swerte nyo po sa secondary dahil ganito na ang link. Nung unang labas po nito ng RMA sa elementary, key stage 1 pa lang, mano-mano namin yan ini-encode mula dyan hanggang dito. Actually, maiksi pa to, madami pa. Parang two sites yung in-encode namin. Kaya you're so lucky po na fully automated na talaga siya. So pag-upload natin ng file, dito na po siya lalabas. And then, double check nyo ulit para sure kayo hindi magkakamali. Double check nyo lang yung ilan ba talaga ang total, tama bang 18 ang grade 7 natin, itali nyo po. Tama bang enrollment ng grade 9, okay. Tama ba kung ilan ang emerging, double check nyo po. Okay? So yan, fully automated na po siya. Okay. Dito lang ako nagtataka sa inyo. Sa content domain, 3. Tapos doon sa content domain ng school summary, parang dami ko nakita. Saan na nga yun? Ito po, number expression, parang nakahiwa-hiwalay. Sa elementary po kasi 3 lang talaga, yung number and algebra, measurement and geometry, data and probability. Yun din kasi nasa ating curriculum guide, tama po? Yun din, sa CG po. Yun lang, kakalang ako dyan. Sige po. Then, hindi ko pinatapat sa submit yung courseware. Lagot kami ni Ma'am Moy, Sir Joel. So yun po, pag sinabit nyo yan, ay di may screenshot na po dyan na congratulations kung ano mang pagbati na meron check. Then you're done. Absent, pumasok ka na bukasan, so July 9 na siya. Yun po. Yun din po ang sabi sa amin sa baba kahapon, paano kapag may absent? Pipilitin. Ano po? Yan. Huwag niyo pong hulaan ha. Link naman po. May picture naman na yata. Pero screenshot ko rin later din. Ipasa ko po kayo.